Sa isang kaharian, may isang prinsipe na handang isakripisyo ang lahat upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Si Don Juan, ang bunsong anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Ang kanyang ama ay may malubhang karamdaman at tanging ang ibong Adarna ang makapagpapagaling dito. Ngunit, nauna nang naglakbay ang kanyang dalawang kapatid at sila'y hindi na nakabalik. Ama, ako po'y inyong bunsong anak. Batid kong kayo'y nanghihina at ang buong kaharian ay nababalot ng lungkot. Ang aking mga kapatid ay hindi pa nagbabalik, ngunit hindi po ako mawawalan ng pag-asa. Juan, ikaw na lamang ang natitira sa aking piling. Hindi ko kayang mawala ka rin sa akin. Ama, ano po ang halaga ng aking pananatili kung kayo na may patuloy na nagdurusa? Kung ang ibong Adarna lamang ang makapagpapagaling sa inyo, ako po ay handang hanapin ito. Handa akong maglakbay, handa akong magtiis, handa akong isugal ang aking buhay para sa inyo. Juan, hindi kita mapipigilan. Nakikita ko sa iyong mga mata ang tapang at kabutihan. Kung ito ang iyong pasya, dala mo ang aking basbas. Ngunit mag-ingat ka, anak ko. Ang landas ay mapanganib. Ang inyong basbas ang aking magiging sandata. Ako'y babalik, Ama, at sa aking pagbabalik, dala ko ang pag-asa ng ating kaharian. Sa araw na iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Don Juan. Hindi dahil siya ang bunsong prinsipe, kundi dahil siya ang may pinakamalinis na puso. Hindi siya gumamit ng kabayo sa paglalakbay na ito, sapagkat ayaw ni Don Juan na may inosenteng buhay ang madamay sa panganib na kanyang haharapin. Walang kabayong magpapagaan ng kanyang paglalakbay. Walang lilim na agad magtatakip sa tindi ng araw. Pinili niyang maglakad. Ilang buwan siyang naglakbay. Pagod, gutom, uhaw, ngunit hindi sumuko ang kanyang puso. Araw ay naging gabi. Gabi ay naging umaga. At sa wakas, matapos ang mahabang buwan ng paglalakbay, tanaw niya sa di kalayuan ang isang dambuhalang anyo. Ang bundok Tabor. Ito na. Dito nagtatago ang aking kapalaran. Isang bundok na puno ng panganib. Isang lugar kung saan marami ang nabigo. Ngunit hindi umatras si Don Juan. Habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Don Juan ang isang matandang nakasandal sa puno, tila nanghihina at pagod. Ayos po ba kayo, Ginoo? Tila kayo'y pagod at nanghihina. Ako'y nanghihina sa gutom at uhaw. Narito po ang aking kaunting baon. Kaunti man nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Ngunit ano ang sadya mo sa paglalakbay mo rito? Ako po si Don Juan, anak ni Haring Fernando ng Berbanya. Napadpad po ako rito upang hanapin ang mahiwagang ibong Adarna. Sa ibaba ng bundok,
may isang bahay. Doon ka makakakita ng isang ermitanyo. Siya ang magtuturo sa iyo patungo sa ibong Adarna. At sa simpleng gabay ng matanda, nagpatuloy si Don Juan sa kanyang paglalakbay puno ng pag-asa at tapang sa hinaharap. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang kakaibang presensya ang kanyang naramdaman. Isang kubo, isang matandang nakamasid sa dilim. Sino ang naglalakas loob na umakyat sa bundok na ito? Ako po si Don Juan, anak ni Haring Fernando ng Berbanya. Napadpad po ako rito sa paghahanap sa ibong Adarna. Halika, Don Juan, pumanik ka rito. Pumanhik si Don Juan sa kubo at naupo sa harap ng ermitanyo. Marami nang dumating dito. Marami na ring naging bato sa ilalim ng punong Piedras Platas. Bakit mo na naising sumunod sa kanilang kapalaran? Kung iyon po ang kapalit ng kaligtasan ng aking ama, handa akong tanggapin ang panganib. Hindi ako naparito para sa karangalan. Naparito ako dahil ako'y anak. Sa sagot na iyon, nabasa ng ermitanyo ang kadalisayan ng kanyang puso. Hindi lakas ang kailangan sa bundok na ito, iho, kundi kababaang loob. Dahil sa iyong kabutihan, ako'y tutulong sa iyo. Sa tuktok ng bundok ay naroroon ang punong Piedras Platas. Doon dumadapo ang ibong Adarna tuwing gabi. 7 awit ang kanyang aawitin. Sa bawat awit, ikaw ay unti-unting mahihimbing. Kapag ikaw ay nakatulog, magiging bato ka. Ano po ang dapat kong gawin? Bawat kantang maririnig mo ay susubok sa puso mo. Sugatan mo ang iyong palad sa bawat awit. Pigaan ng dayap upang mapawi ang antok. Sa tuwing matatapos sa pag-awit ang Adarna, ito'y dumudumi. Ilagan mo ito upang hindi ka maiputan. Dalhin mo rin itong gintong sintas at ito ay iyong gamitin sa paghuli sa ibong Adarna. Ang matay madaling pumikit sa kirot at ang asin ay madaling matuyo. Ngunit ang sugat na pinahiran ng dayap, iyon ang magpapanatili ng kirot sa katawan at gigising sa diwa laban sa awit ng Adarna. Marami pong salamat sa inyong gabay, Ginoo. Pangako ko po, susundin ko ang inyong payo at gagawin ang aking makakaya upang matagumpay na mahanap ang ibong Adarna. Sa araw na yon, isang matanda ang nagbigay ng karunungan at isang binata ang tumanggap ng pagsubok. Ibinunyag ng ermitanyo ang lihim. Sa punong Piedras Platas matatagpuan ng ibong Adarna. 7 awit, 7 kulay, at bawat awit ay may kapangyarihang magpatulog at magpabato. Nagpatuloy si Don Juan sa paglalakbay hanggang sa narating niya ang puno ng Piedras Platas. Namangha siya sa ganda nito. Ramdam ni Don Juan ang hiwaga sa paligid. Dahan-dahan siyang naupo sa ilalim ng puno nang may pagkamangha at paghanga. Kailangan kong ihanda ang aking sarili. Anumang oras ay maaring magpakita na ang ibong Adarna. At sa katahimikan ng gabing iyon, dumating ang mahiwagang ibong Adarna. Doon niya unang nasilayan ng ibon. Ang mga balahibo nito ay kumikislap sa 7 makukulay na anyo, tila bahaghari na bumaba mula sa kalangitan. At nagsimula na itong umawit.
Natukso si Don Juan sa antok. Habang nanunubok, kinuha niya ang kutsilyo at sinugatan niya ang kanyang palad. Kailangan kong labanan ang antok. Dahan-dahan niyang kinuha ang dayap at piniga ito sa sugat ng kanyang palad. 7 kanta ng ibon ang natapos at 7 rin ang sugat ni Don Juan. Matapos umawit, naglabas ng dumi ang ibong Adarna gaya ng nakagawian. Si Don Juan na nakakita ay maingat na umilag upang hindi mapatakan. Nang makita ni Don Juan na nailagan niya ang dumi ng ibong Adarna, napagtanto niyang ito na ang tamang sandali. Agad na lumapit si Don Juan sa punong Piedras Platas at mabilis na nagsimulang umakyat. Sa isang iglap, mabilis niyang hinuli ang ibong Adarna, hinawakan ang mga paa nito at mahigpit na ginapos sa gintong sintas. At sa wakas, nagtagumpay si Don Juan. Nahuli niya ang ibong Adarna, ang pag-asang magliligtas sa kanyang ama.